Ngayon ay sisimulan na ni Yuki ang kanyang plano laban kay Leon Cromwell habang ang sandata naman ni Rimuru ay nag-evolve na naman na kahit si Kurobi ay nagulat. Kaya naman simulan na natin ang chapter 131 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na. Maraming salamat, let's go! Isang magandang hardin na napupuno ng mga bulaklak at isang masiyahing babae ang narito kung saan mas maganda pa siya sa mga bulaklak na nasa kanyang paligid at ang babaeng ito ay nagngangalan bilang Chloe Hubert. Isang lalaki ang nagmamasid sa kanya kung saan hindi niya malilimutan ang memoryang ito at ngayon ang lalaking ito bilang si Demon Lord Cromwell ay umaasa na may babalik niya ang kanyang kasiyahan dati. Wika ni Tyr na masaya raw sila na maging acquaintance nila si Leon, subalit kinalulungkot daw nilang sabihin na hindi nila maibibigay ang ninanais ni Leon na classified material. Sagot ni Leon na kaparehas daw ng mga clown si Damrada na mahilig magtaas ng presyo, pero sagot nila Tyr na hindi nila intensyon ng bagay na yon sabagat gaya ng pagkakaalam ni Leon na ang katayuan ni Rimuru sa Western Nation ay malaki ang ginagampanan at pinagbabawal daw nito ang pagsamo ng mga taga-ibang mundo kung kaya't napag-isip nila na mahihirapan na sila na ipagpatuloy ang kanilang transaction. Ang tinutukoy na classified material dito ay yung mga failed heroes gaya ng grupo nila Chloe at ang Cerberus group ang nangangalaga sa mga batang ito upang ibigay kay Leon Cromwell. Sa isip nila, place na isang torture daw para sa kanila ang kanilang ginagawang pakikipag-usap kay Leon dahil si Leon mismo ang pumatay sa kanilang leader na si Kazalim at wala na rin daw silang rason para mag-stay sa Western Nation dahil nais lamang nilang ihinto ng maayos ang kanilang pakikipag-transaction kay Leon para hindi ito magalit sa kanila. Wika ni Leon na wala raw silang pinirmaang kasunduan kay Rimuru at hindi rin siya nangako dito na makikipag-cooperate sa hinaharap at kahit meron silang hindi pinagkasunduan noon na hindi na ito mahalaga pa. Bakit daw ihihinto ng mga clown ng business sa kanya dahil kung hindi raw sila pwedeng gumalaw sa Western Nation ay meron pa naman daw ang Eastern Empire, pero sagot nila place na hayaan daw siyang magpaliwanag dahil sa totoo lamang daw ay medyo mahirap na din ang business nila sa Eastern Empire. Mukha raw kasing naghahanda ang Eastern Empire para sa isang digmaan at wala silang sorcerer na libre upang hawakan ng trabaho sapagat ngayon ay nahihirapan silang maghanap ng personnel na magsasagawa ng summoning. Hindi pa naman daw dito nagtatapos ang kanilang transaction talaga dahil sa oras na bumalik na sa normal ang lahat ay kukontakin agad nila si Leon. Huwag daw kalimutan nila Leon na malawak ang kanilang connection sa mundo at sa oras daw na may maisamo na bago ay sasabihin agad nila ang Demon Lord. Ipapaubaya na raw ni Leon ang lahat sa mga clown pero may isa lamang siyang katanungan sapagat masyado raw mapanlinlang ang dila ni Laplace. Sa isip ni Laplace na meron daw ba siyang maling nagawa at iba daw talaga ang level ni Leon bilang tunay na Demon Lord kung ikukumpara kay Demon Lord Valentine. Mukhang hindi raw akma para sa isang merchant na magbanggit ng tungkol sa digmaan at kung hindi raw tanga si Laplace ay maaaring may iba itong binabalak. Sa isip ni Laplace na sadyang pinasabi talaga ito ni Yuki at sagot niya kay Leon na wala siyang ibig sabihin sa kanyang sinabi, pero sagot ni Leon na mukhang gusto raw ituon ni Laplace ang kanyang atensyon sa digmaan upang siya ay madistract sa kanilang transaction. Sabihin daw nila Laplace ang kanilang nalalaman at muli niyang naisip na ngayon ay naiintindihan niya na inaasahan na ni Yuki na ganito ang magiging reaksyon ni Leon. Inutusan pala siya ni Yuki na i-open ang topic na to kay Leon sapagat maingat daw si Leon sa mga bagay-bagay at kung bigla daw itong sasabihin ni Laplace ay malalaman agad ni Leon ang kanilang intensyon. Tanong ni Laplace kay Yuki kung ano daw bang intensyon ng tinutukoy nito at sagot ni Yuki na hindi naman ganun kahalaga dahil napapaisip lamang siya. Sinabi niya muli kay Leon na masyado raw itong matalino at sa totoo lamang daw na dito na talaga nagtatapos ang kanilang business, ngunit may natitira pa daw silang 5 failed heroes at alam nila kung nasaan ang mga ito. Sa kanyang isip na hindi niya alam ang nais ni Yuki pero pinagtitiwalaan niya raw ang plano nito at muli niyang sinabi na ang 5 batang ito ay naalagaan dati ni Shizu, ngunit ang problema lamang ay kung saan ito nakatira ngayon. Naalala ni Leo na naroon si Rimuru noong namatay si Shizu at ang lugar daw kung nasaan ang mga bata ay sa lugar kung nasaan si Rimuru at tanong ni Leon kung ano daw ba ang mga pangalan ng mga bata. Sa pagkakaalala daw ni Putman ang pangalan ng mga batang ito ay Ken Mizura, Ryuzeki, Gail Gibbs, Allison at Scowy Colbert. Hindi naman daw interested si Leon sa mga unavailable na material pero sagot ni Leo na sigurado daw ba si Putman na hindi Chloe ang pangalan ni Scowy. Biglang sumingit si Tyr at sinabing hindi raw madaling i-translate ang mga pangalan ng taga-ibang mundo sa kanilang mundo kung kaya't maaari daw na hindi accurate ang kanilang pangalan at sa ngayon daw ay ginagawa nila ang lahat at kung sakali na may mabago sa mga impormasyon ay ipapaalam agad nila ito kay Leon. Sa pag-alis ng mga clown ay napabuntong hininga si Leon at tanong ng kanyang bataan na ano raw ang gagawin nila sa 3 clown dahil kung nadismaya raw ang kanilang
kanilang Demon Lord ay maaari naman nila itong patayin. Sagot ni Leo na hayaan na lamang daw nila ang mga ito dahil inaalala niya ang mga impormasyon na pwedeng ibigay ng mga clown sa kanya, at kung gumagalaw na daw talaga ang Eastern Empire ay maaaring magkaroon ng digmaan na kasama sila. Nais niyang umiwas sa digmaan hanggat maaari at wika ng isa na ihahanda na raw nila ang kanilang emergency magical defense para sa mga posibleng mangyari. Sa oras daw na magkaroon ng digmaan at maraming mamatay na tao ay maaaring mabuhay ang iilang pasakit sa ulo ng mga demon, at ayon sa kanilang impormasyon na ang primordial yellow ay natutulog lamang sa parte ng kanilang nasasakupan, at sa tuwing nagigising daw ito ay naglalabas ito ng nuclear magic. Sa palagay daw ni Leo na hindi pa nakakakuha ng physical na katawan ng primordial yellow, at sa oras daw na mangyari ang paggising nito ay ipapakita nila ang tunay na kaya nilang gawin. Magpapadala raw sila ng iilang Azure Knights patungo sa Tempest Nation, at kahit alam niyang isang patibong ang pagbanggit ng mga clown sa pangalan ni Scowy Colbert ay hindi niya ito pwedeng baliwalain. Wala raw tigil na hinahanap ni Leo ng babaeng kanyang minamahal, ang kanyang nakababatang kaibigan na gusto niyang protektahan, at ito si Chloe, at nasaan na daw kayang parte ng mundo ngayon ng babaeng ito. Sa western base ng Cerberus Group ay narito ngayon sila Yuki, kung saan sinabi nila Putman ang nangyari sa pakikipag-usap nila kay Leon. Wika ni Tyr na ang reaksyon ni Leon ay gaya ng inaasahan ni Yuki, at akala niya daw na magugulo nila please ang kanilang plano. Masaya daw si Kagali dahil matagumpay ang ginawa ng mga clown, at mabuti na lamang daw ay naging kalmado sila please sa harapan ni Leon. Medyo inaasahan daw ni Yuki na magkakaroon ng konting gulo ng dahil kay Laplace, at sagot ni Laplace na sinabi niya daw ang tungkol sa mga bata na pinangangalagaan ito ni Rimuru, pero wala daw talaga siyang idea sa gustong mangyari ni Yuki. Sagot ni Yuki na curious lamang daw talaga siya sa mga bagay-bagay, at gaya ng pagkakaalam ng lahat ang mga sinamon na bata galing sa ibang mundo ay konti lamang ang buhay, pero nagawan daw ito ng paraan ng ating bida. Hindi raw alam ni Leo ng tungkol sa bagay na yon, kung kaya't naging interesado siya sa magiging reaksyon ni Leon tungkol sa mga bata. Base daw sa naging reaksyon ni Leon ay maaari nilang mahulaan ang susunod nitong gagawin, pero hindi raw ito gagawa ng basta-bastang pagkilos dahil isang risk daw na kalabanin si Rimuru. Mabuti raw sana kung yun ang gagawin ni Leon, pero maliit lamang daw ang tsansa na mangyari ito, at wika muli ni Laplace na sana daw ay binigyan siya ng warning ni Yuki dahil medyo natakot daw siya nang makita ni Leon na siya ay nagsisinungaling. Wika ni Yuki na hindi raw nila makukuha ang tamang resulta kung sasabihin niya ito agad, at sagot ni Tyr na ayaw man daw niyang aminin ay tama ang sinabi ni Yuki dahil si Putman daw ay maikli ang pasensya, habang si Laplace naman daw ay hindi mapagkakatiwalaan ng galawan. Pero sagot ni Laplace na kasama daw si Tyr sa tinutukoy ni Yuki, pero sagot ni Tyr na kung hindi daw dahil sa kanyang galing sa pag-arte ay hindi nila magagawa ang kanilang trabaho. Biglang naalala ni Putman ang sinabi niya ang pangalan ng mga bata ay may isang pangalan ng pinaulit ni Leon, at nagrereklamo ito sa kanyang pronunciation. Nang sinabi niya raw na Scowy Colbert ay tinanong daw siya ni Leo na hindi raw ba Chloe ang pangalan nito, at sagot ni Laplace na wag daw mag-alala si Putman dahil maaaring metikuloso lamang si Leon. Ano raw ang masasabi ni Kagali sa sinabi ni Putman, tanong ni Yuki, at sagot naman ito na pwede nilang baliwalain na lamang ang pangyayari na yon, pero malaki daw ang possibility na ang goal ni Leon ay mahanap si Chloe. Napahawak ng ulo si Yuki dahil sa panghihinayang dahil binitawan niya raw ang pwedeng ipanglaban niya kay Leon. Mukhang hindi raw maganda ang pangyayaring iyon, wika ng mga clown, pero sagot muli ni Yuki na pwede nilang gamitin ang pagkakataong ito upang paglabanin ng mga Demon Lord, at hayaan daw siyang bigyan ng update ang lahat sa naging negosasyon niya kay Granville Rosso, kung kaya't sa madaling salita raw ay marami silang gagawing trabaho bago sila pumunta ng Eastern Empire. Pinakita naman ng Tempest at ilang buwan na din ang nakalipas pagkatapos ng kanilang expedition, at ang buong pangyayari tungkol kay Maribel ay tinawag na lamang na aksidente. Sigurado si Rimuru na ayaw ng kingdom ng Celtroso na ipakalat sa mundo ang ginawang pag-atake ni Maribel sa kanya, at kanyang napansin na noong kinakausap niya ang Hari at Reyna ay tila ba mga robot lamang ito. Ngayon ay naiintindihan na raw ni Rimuru kung bakit ginamit ni Maribel ang memories niya sa nakaraan niyang buhay, at kung na-enjoy daw kaya ni Maribel ang pagiging bata niya ay magbabago daw kaya ang mga pangyayari. Masyado raw tahimik ang Five Elders na pinamumunuan ni Granville Rosso, pero ganun pa man ay pinamumunuan na nila Rimuru ang malaking parte ng council sa tulong ng Western Holy Church, at walang sino man daw ang nais kumalaban sa kanila. Pinuntahan ni Rimuru si Kurobi para sa isang bagay, at natanong niya sa sarili kung sino daw kaya ang ipapadala niya sa council para maging representative ng kanilang bansa, dahil ang kailangan nila ay matalino, sociable at nagtataglay ng karisma. Si Shuna at Rigord daw ay pasado para dito, ganun din ang ibang high level goblin, pero busy daw sila sa kanilang trabaho sa pakikipag-usap sa ibang bansa. Hindi
Hindi rin naman daw pwede ang kanyang military leaders dahil sa dami din ng kanilang trabaho at mas lalong hindi rin daw ang maiinitin ng ulo gaya nila Shion at Benimaru. Pwede raw si Diablo sa posisyong ito ngunit hindi pa rin ito bumabalik simula nang maganap ito ng kanyang mga alagad, pero tiyak daw na makakahanap si Diablo ng nilalang na magre-represent ng kanilang bansa para sa council. Tuwang-tuwa si Kurobe sa pinakita niyang bagong likha habang sa isip ni Rimuru na mukha lamang daw itong normal na sandata at wika ni Kurobe na nakikita daw ba ni Rimuru ang mga butas sa espada dahil sa oras daw nalagyan ito ng jewel core at dito ay sinabi ni Raphael Sensei na ang espada ay naging isang magical weapon. Tuwang-tuwa din si Rimuru dahil nakumpleto na daw ni Kurobe ang kanyang pinapagawa at wika ni Kurobe na ito raw ay isang mechanism na magagawang magical weapon ng isang sandata sa oras na lagyan nito ng isang elemental core. Ang mga core daw na ito ay mga magic stone na may taglay na lupa, hangin, apoy at tubig at tinatawag nila ito bilang isang elemental core. Katulong niya daw si Kaijin at Desta sa paggawa ng armas na to upang maging compatible ang butas sa mga elemental core. May 3 butas daw ang espadang ito at kapag nilagay nila ang flame core ay maglalabas ito ng apoy at kapag dinagdagan nila ito ng water core ay hihina ang paglabas ng apoy, pero kapag isang flame core at 2 water core ang kanilang nilagay ay isang steam explosion ang mangyayari. Maaari daw lumakas ng 10 beses depende sa combination at wika ni Rimuru na mas mainam kung gagawin nila ang experiment sa loob ng labyrinth para maiwasan nila ang aksidente. Maaari daw silang makakuha ng isang legendary class na puwersa depende sa combination ng mga core at sobrang manghang-manga naman dito ang ating bida. May isang bagay daw palang naisipakita si Rimuru kay Kurobe at dito ay kanyang pinakita ang kanyang sandata at natuwa si Kurobe dahil as long na mataas ang magic force ng bida ay mas uunlad pa ang kanyang sandata. Nagulat si Kurobe nang hinugot ni Rimuru ang kanyang sandata dahil umiilaw ito ng kulay ginto, pero napagtanto niya rin agad na hindi ito kulay ginto kundi kulay rainbow. Sa palagay daw ni Rimuru na nagkaroon ito ng bagong kakayahan kung kaya't nais niya itong ipakita kay Kurobe, pero si Kurobe ay pinagpapawisan dahil isa raw itong Crimson Steel na siyang pinaka-mythical sa lahat ng divine metal. Tinatawag daw ito noong unang panahon na isang metal na kayang panatilihin ang kanyang elemento magpakailan pa man at kahit sinabi niya na isang growing type ang sandata ay hindi niya inaasahan na uunlad ito ng ganito. Wika ni Rimuru na maaari daw na nasa legend class na ang kanyang sandata at sagot ni Kurobe na ito raw ay nasa pinakadulo na ng legend class at hindi pa dito nagtatapos ang pag-unlad nito. Maaari daw na maging god class ang sandata ni Rimuru sa hinaharap gaya daw ng nakita ni Beldora sa nakaraan at hindi raw mapaniwalaan ni Kurobe na siya mismo ang may gawa ng sandatang ito. Na-amaze daw ang lahat sa naging anyo ng sandata ni Rimuru at kung magpapatuloy daw ito sa pag-evolve ay hindi malabong mangyari na maging sandata ito na nabibilang sa class of god. Binati naman ni Rigord si Milim ngunit mabilisan lamang siya nitong nilagpasan at ito ay dali-daling pumunta kay Rimuru upang ipaalam na unti-unti nang napipisa ang kanyang itlog. Aw, sakit nun.